Sa umaga pong ito, ang atin po magiging scripture reading ay nasa Mateo Kapitulo 1, talatang 18 hanggang talatang 21, at gayon din sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 14 hanggang talatang 21. So dito po sa Mateo Kapitulo 1, talatang 18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Dadapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. At isunod po natin ay nasa unang Juan, Kapitulo 14, Kapitulo 1, talatang 14, hanggang talatang 21. Ganito po ang siyang sinasad na gaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa mga kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At kung inyong natawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pagiging bayan, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi na mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo, na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. At ang atin pong pag-aaral ngayon ay nasa Lord's Day 11 ng Heidelberg Catechism. So patuloy po natin pinag-aaralan yung ang mga artikulo ng Apostles' Creed, at ngayon ay tayo ay nasa ikalawang artikulo, at sa ikalawang artikulo ay meron pong dalawang katanungan. Ang katanungan bilang 29. Ito po ay nakatala dito sa ating church bulletin. Sa tanong, bakit tinatawag ang anak ng Diyos na si Jesus, na ang kahulugan ay tagapagligtas? Ang sagot dito, sapagkat iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan
Ang kaligtasan ay hindi masusumbungan kahit kanino. Isang kahangalan at walang saysay ang maghanap pa ng ibang kaligtasan. Sa tanong bilang 30, doon sa mga humahanap ng kanilang kaligtasan at tagapanagot sa mga santo na kanilang sarili, saan man ay tunay na sumasampalataya sa tanging tagapagligtas na si Jesus. Ang sagot dito ay hindi. Bagamat kanilang pinagmamalaki sa kanila siya sa pamagitan ng kanilang mga gawa, ay kanilang itinatanggi o ikinakaila si Jesus na kanilang tagapagligtas at manunubos. Alinman sa dalawa, si Jesus ay hindi ganap o lubos na tagapagligtas, o doon sa may tunay na pananampalataya ay masumbungan nilang tagapagligtas na nararapat para sa kanilang kaligtasan. So ayan po ang mga tanong dito sa Lord's Day 11. At tunay na sa pamamagitan ng mga tanong at sagot ay nalalaman natin alin dito ang tunay na katuruan na siyang sinasabi, sapagkat marami ang nangangaral tungkol sa Panginoong Hesukristo, ngunit mali ang kanilang mga katuruan. So dito tinutukoy na ito ang tunay na katuruan ayon sa itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo at ayon sa kanyang mga salita. Sapagkat ang banal na kasulatan ay salita ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng nahayag sa Juan Kapitulo 1, talatang 1. At dito ay kailangan na tayo ay umuunlad, lumalago, at yung ating kaalaman ay kailangan lumalawak. Pati ang ating kaunawaan ay tunay na lumawak, sapagkat sa tuwing tayo magbabasa, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu ng tungkol sa katotohanan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating kapahayagan o confession, ito ang ating tema, na si Jesus ang buktong na anak ng Diyos. Nang ibig sabihin ng buktong ay kaisa-isa, wala nang iba. Siya lang ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. At dito sa Artikulo 2 ay nagpapahayag na ang Panginoong Hesukristo ang kanyang buktong na anak na Panginoon natin. So tinutukoy sa Colosas Kapitulo 1, talatang 15, na ang Panginoong Hesukristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sabihin nagpahayag ang Panginoon na hindi nakikita ang Ama. Pero sa pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo ay napapahayag na siya ang larawan ng Diyos, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. At masusupungan din natin sa banal na kasulatan, siya ang firstborn, panganay ng magkakapatid. At ang tinutukoy ng mga magkakapatid ay yung mga ibinigay sa kanya ng Ama. Ang mga nagtiwala na nampalataya sa Panginoon Kristo, sila ang mga anak ng Diyos at mga kapatid ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang Panginoong Kristo, siya ang una na kapatid. At dito ay tinutukoy na siya ang una sa lahat ng mga nilalang. At siya ang larawan, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. At sa talatang 16 ng Colosas Kapitulo 1 ay sinasabi dito, sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na ang mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop, mga pamunuan, mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Kinakailangan maging malinaw sa atin na ang ating Diyos
ay merong tatlong persona. Iisa ang Diyos, may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So ang Ama ang siyang lumalang. Ang Anak ang siyang tumubos sa atin. Ang Banal na Espiritu ang siyang nagpabanal sa atin. Ngunit pagdating sa kanilang mga gawa at kalikasan ay iisa na ang ating Diyos ay makapangyarihan, na ang Ama ay lumikha, gayon din makikita natin na ang Anak ay lumikha, at gayon din ang Banal na Espiritu. Kaya ang lahat ng mga bagay ay nakikita natin na gumagawa ayon sa pagkakaisa ng Diyos at tunay na makapangyarihan. Kaya yung sinasabi dito sa talatang 16 ay tunay na nahayag sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay Diyos. Kinakailangan ay matatag yung ating paniniwala na ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos. At siya ay tunay na tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpahayag sa laman. Ipinanganak siya ni Birhen Maria. At ang ibinigay na makapangyarihang pangalan ay Jesus. At yun ang sinasaad sa Filipos. At nagsasaad na ang kanyang pangalan ay Jesus. So, sa talatang 17 dito sa Colosas, Kapitulo 1, siya, sabi sa banal na kasulatan, ay ang Panginoon sa Kristo, siya ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay sa Kanya. Ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At sa talatang 18, siya ang ulo ng katawan. Ang ibig sabihin ay ang iglesia, ang kalipunan ng mga mananampalataya. Pag sinabing iglesia, ito ay kalipunan, kapulungan ng mga mananampalataya, yung mga nagtitiwala sa Panginoon. At kinakailangan makita natin na ang iglesia ito ang siyang tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo na mga anak ng Diyos na ibinigay sa Kanya ng Ama. At kaya ibinigay ay upang tubusin ang mga anak niya ng Diyos mula sa kamatayan, mula sa kahatulan, at mula sa kasamaan. Kaya nga't ibinigay ang Panginoong Kristo sapagkat siya ang ulo ng katawan, ng iglesia. At kuminsan, ang iglesia ay ating sinasabi na siya ang Israel, ang spiritual Israel, ang bayan ng Diyos na siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. At siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Kaya naman panganay sa mga patay ay sapagkat siya ang una na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Kaya una, pag naisip natin si Enoch, hindi siya namatay, hindi nagbago. Ibig sabihin, kinuha siya ng Panginoon, binago ang kanyang katawan, at na kinuha ng Panginoon at dinala sa langit. Ganyan din si Elijah, na hindi siya namatay, ngunit binago ng Diyos at dinala sa langit. At yung pagbabago ng anyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay Mateo ay nakita ng mga alagad na naroon si Elijah na kasama ng ating Panginoon Jesucristo at kasama rin doon si Moises na sila ay mga buhay. Si Moises namatay siya, pero siya ay buhay. Yun ay malaking bagay na saksi para sa atin at katotohanan na ang mga namatay kay Kristo ay buhay at hindi sila patay. Sila ay nabubuhay. Yung lalo-lalo na, pag binasa natin ang mga
ang sinasabi sa unang Korinto, Kapitulo 15, tungkol sa mga namatay. So, ang mga namatay kay Kristo, ibig sabihin, yung mga tinubos ng Panginoon, pag sila'y namatay, ang katawan ng namamatay, natutulog, sabi ng Panginoon Jesucristo, natutulog. At sila'y buhay, naroon sa langit. Kaya't maliwanag ang mga bagay na yon para sa atin. At dito ay tinutukoy na panganay sa mga patay upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. At sabi sa talatang 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, manahan sa ating Panginoong Jesucristo. At tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Una ay ang tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas. Ikalawa, ang ating tagapamagitan. Meron tayong tagapamagitan. At ang pangatlo ay ang walang hanggang kaligtasan, the eternal salvation, ang walang hanggang kaligtasan. Una-una ay ang ating tagapagligtas. Tunay na sinasabi dito sa tanong bilang 29, bakit tinatawag na anak ng Diyos na Jesus, na ang kahulugan ay tagapagligtas. So sinasabi dito ang ibig sabihin ng Jesus. Ang ibig sabihin ay salvation, tagapagligtas, Savior. At sinasabi ang sagot sapagkat iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ito ang layunin ng Diyos na para sa atin kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaligtasan na hindi masusumpungan kahit kanino. Kaya nga isang kahangalan at walang saysay ang maghanap pa ng ibang kaligtasan. Hanggat iisa lamang ang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na siyang ikaliligtas ng bawat isa. Ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At dito sa ating binasang scripture reading ay tinutukoy dito, mga minamahal, na mismo ang Diyos ang siyang naglaan ng katawan para sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa Mateo Kapitulo 1, talatang 21, ay dito itinukoy na si Maria, isang dalaga. Kumbaga sa Israel, ay meron na silang tipanan na sila ay magpapakasal. Pero hindi pa sila nagsasama. Pero tinutukoy dito na plano ni Jose na hiwalayan si Maria. Dahil sa nasumpungan na siya ay nagdadalang tao. Dahil sa kapanahonan yun, siyempre, ang alam ng tao, basta nagdadalang tao ay merong naging kaugnayan sa lalaki. Pero nilinaw ng banal na kasulatan na ang ipinaglilihi ni Maria ay mula sa banal na Espiritu at yun ang siyang sinasa dito sa talatang 18 na si Maria ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ito'y muling binanggit sa talatang 20 na sa hulihan na si Maria na iyong asawa, ibig sabihin ay sila'y magpapakasal na para pagkatapos ng kasal ay sila'y magsasama, doon lamang magiging opisyal ang kanilang pagsasama. Pero dito ay sila'y magkasintahan at nililiwanag dito na siya'y nagdadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya nga yung kapahayagan natin dito na laging binabanggit natin every Lord's Day na ang Panginoong Jesucristo ay ipinaglihi sa pamagitan ng banal na Espiritu. At tinutukoy din doon ang kahalagahan na ang Ama ay hindi si Jose, kundi ang Amang Diyos na nasa langit, na mismo ang Amang Diyos ang siyang naglaan ng katawan
isang katawan na walang kasalanan. A human nature na walang kasalanan. Sapagkat ang kanyang pagiging tao ay hindi mula sa lalaki, hindi mula sa banal na espiritu. Kaya nga ang Panginoon sa Kristo ay banal. At dito'y isinasad sa banal na kasulatan na binigyan siya ng pangalan at ang pangalan niya ay makapangyarihan. Sapagkat sabi dito sa binasa natin talatang 21, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So pag sinabi ng Diyos ililigtas ang kanyang bayan, ibig sabihin partikular na sinasabi ng Diyos ang kanyang bayan. At sinasabi ng banal na kasulatan, sino itong bayan ng Diyos? Ito yung mga ibinukod ng Diyos. Ito yung mga hinirang ng Diyos mula sa mga maraming tao. Pumili. At yun ang nasa Efeso Kapitulo 1, talatang 4. Na bago pa itatag ang sanlibutan, ang Diyos ay nagbukod na para sa Kanya, ng Kanyang bayan, ng Kanyang mga anak, na ito ay pangungunahan at pag-aarian ng ating Panginoong Jesucristo. At dito ay sinasaad na ililigtas niya ang kanyang bayan sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya ang anak ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya ibinigay ang Panginoong Jesucristo sapagkat napakalaki at mayaman ang kahabagan ng Diyos sa atin at dakila ang kanyang pag-ibig. Kaya nga, sa Efeso Kapitulo 2, talatang 4, ay sinasabi dito, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Pag sinabing mayaman, ibig sabihin niya, ang awa niya ay walang hanggan. Mayaman. Di ba, pag mayaman ay para bang walang katapusan. Tuloy-tuloy, dumadaloy ang kaawaan ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Minsan tayo nakakagawa ng kasalanan. Kasalanan na sabi ni Pablo ay minsan na re-recognize niya na hindi na siya ang gumagawa noon. Sapagkat ang ating katawan ay talagang masama. At dahil sa kasamaan, kinakailangan ito'y mamatay. Maputol ang tibo ng kasalanan. Kasi may tibo siyempre, pag may tibo, na ano ng bubuyo, o anumang tibo yun, yung tibo kumakalat sa buong katawan. So ang kasalanan ay kumakalat sa buong katawan. At doon ay tinutukoy na talagang makasalanan. Pero ang Diyos mayaman sa kahabagan o sa awa. At ito ang siyang sinasaad dito sa Efeso Kapitulo 2, talatang 4. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig. Ito ang katangian ng Diyos. Mayaman siya sa awa, nahabag siya sa atin, at yung pag-ibig niya sa atin ay napakalaki. Yung kanyang pagsinta. Ang pagsinta niya hindi napuputol, hindi nawawala, kundi walang hanggang pag-ibig ang inuukol ng Panginoon sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na si Kristo na matuwid, banal, at tagapagligtas ay ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y maging matuwid sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo. Sapagkat kasiyahan ng Diyos, kaluguran ng Diyos na tayo ay tubusin. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay nababayubay at nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. At kahit na
Naghihingalo ang ating Panginoong Kristo doon sa krus sa Kalbaryo, ang Diyos ay nalugod. Nalugod siya. Kahit na mahal niya yung kanyang anak. Ang kanyang buktong na anak ay mahal niya. Gayunpaman, sa kanyang pagmamahal, kahit na naghihingalo ang ating Panginoong Kristo, naroroon ang pag-ibig niya sa mga mananampalataya, sa kanyang mga anak. Kaya't nalugod ang Panginoon ng lubusan, pero hindi nagwawakas yung pag-ibig ng Panginoon, sapagkat ibinangon ng Panginoong Kristo mula sa mga patay. At kasama tayong ibinangon, sabi sa banal na kasulatan. Ito yung sinasabi sa Isaiah, Kapitulo 53, talatang 10, nang sabi dito, gaymay, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Bihira ang ama na malulugod pag ang anak niya ay binubugbog, mga minamahal. Pero ang sabi dito, kinalugdan niya na mabugbog ang kanyang anak. At iniligay siya sa pagdaramdam, sabi sa verse 10 ng 53 ng Isaiah. Pagka yung gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Pahabayin niya ang kanyang mga karawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Ito ang larawan sa puso ng Ama, na nakikita niya ang ginagawa ng mga tao. Pero ang layunin ng Diyos, kahit na siya ay mamatay, yon ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoon. Kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga nalugod ang Panginoon, sapagkat naroroon dahil sa awa at pag-ibig niya sa atin, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, pinatawad. Kaya nga kung makikita natin yung larawan na tinutukoy sa Isaiah 53, inapis siya, hinama, hindi kinilala, itinatwa, binugbog, at ipinapasa sa kanya ang mabigat. Gayunpaman, nalugod ang Panginoon, sapagkat si Kristo ang ating katubusan. Tayo sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo ay ginawang matuwid, banal, dahil sa karunungan na inilaan ng Diyos at si Kristo ang karunungan. Sabi sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang mga marunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na maiina ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. At sabi sa talatang 28, at ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, ang mga bagay na walang halaga upang walang halaga ang mga bagay na mahalaga. At sabi sa talatang 29, upang walang laman na magmapuli sa harapan ng Diyos, dadapwat sa Kanya, kayo'y nanga kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Kaya nga ang sabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, tayo ang siyang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Kaya pinakamahusay sapagkat ang naging bunga ay ang kamatayan ng Panginoong Kristo upang tayo'y baguhin. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago tayo, hindi sa biglaan, kundi
sa gawa ng Diyos na ibinigay sa atin ang Panginoon Kristo. Siya ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya meron tayong tagapamagitan. Ito ang katangian na siya ang namagitan mula sa Diyos at sa tao. Merong kasing hadlang. Ang hadlang ay ang kasalanan. Ito ang siyang pinakapader. At dito ay hindi tinutukoy na ang Diyos ang siyang nakikipagkasundo, kundi ang ginawa ng Panginoon Kristo ay pinagkasundo niya ang Diyos at ang tao. Pero alam natin na partikular ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, sapagkat unang-una ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya ang kalagayan ng tao ay patay, walang buhay na walang hanggan, nasa gitna ng sumpa at nasa pusod ng kamatayan. So ang tanging tugon sa kaparusahan at kamatayan ng tao ay tunay na mayroong isang Diyos na makapangyarihan, tunay na tao, at maaari lamang akuin ang matinding kaparusahan ng kamatayan na inihatol ng Diyos dahil sa kasalanang ginawa at minana ng tao. Kaya nga, dito mga minamahal, ay tunay na sukdulan ang puot ng Diyos. At para mawala ang puot ng Diyos, ang Panginoon Kristo ay namagitan. Siya ang tagapamagitan para mawala ang puot ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Panginoon Kristo ang kapayapaan. At sa pamamagitan niya ay meron tayong pagkakasundo at tayo ay mapayapa at binigyan ng kapayapaan at relasyon sa ating Ama na nasa langit. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, pag kayo'y mananalangin, tumawag kayo sa inyong Ama na nasa langit. At yan ang sinabi sa mga alagad na siya ay aakyat. Sabi niya, ako'y pupunta sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Kaya nga dito ay tinutukoy at nililinaw ng Panginoon na ang tanging kaligtasan ay ang Panginoon. At ang isang taong matuwid, banal, ang siyang babata at babatahin ang kaparusahan ng kamatayan para sa atin. Kaya nga ang ibinigay na pangalan ay Jesus. Nang ibig sabihin, Jehovah Salvation, ang ating kaligtasan. At tunay na ito ang siyang isinasaad. Ang Panginoong Kristo, tulad na sinasabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14, dito malaking kapahayagan para sa atin, mga minamahal. Sapagkat ang sabi dito sa talatang ito ng Hebreo, Kapitulo 2, talatang 14, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Sabi dito, yung ibinigay, sabi sa talatang 13, ang ibinigay ng Diyos sa Panginoong Kristo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, tulad ng ating naipapahayag, ang Diyos sa walang hanggan ay nagbukod ng kanyang sariling bayan. Binakod niya. At yon ang kanyang mga anak. Mga anak ng Diyos na ibinigay sa Panginoong Kristo. At dito, lumalabas ang paliwanag, ang sabi sa talatang 14, dahil sa mga anak, ang tinutukoy dito ay yung kanyang bayan na ibinukod, ay may mga bahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin, yung kanyang pinili, sila'y mabubuhay sa lupa at binigyan sila ng laman at dugo. Itong katawang ito, ibinigay ito sa atin ng Panginoon, na siya naman din
nakabahagi ng mga ito. Ibig sabihin, mismo ang Panginoon sa Kristo ay nakabahagi din sa laman at dugo. Nagkatawang tao siya. Pinanganak siya ni Maria, na Birhen Maria. At ang layunin upang sa pamagitan ng kamatayan niya, kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid bagay, ang diablo. Kaya ang Panginoon sa Kristo, nang mamatay siya, tagumpay siya. Sapagkat naputol ang kapangyarihan ng diablo sa buhay ng mga anak, sa mga mananampalataya, sa mga pinili. Sapagkat ito ang kanyang ginawa. Kaya nga, ang Panginoon sa Kristo, sa kanyang pagiging tagapamagitan, ay siya'y nagpakumbaba. Ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba ay kabutihan, kagalingan, kahusayan, katotohanan. Ito ang sinasabi sa Filipos Kapitulo 2, talata 6, na siya, ang Panginoon sa Kristo, na bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat. Pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o hanggang sa kamatayan doon sa krus. Kaya siya naman ay pinagdakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng mga tuhod ng mga nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Kaya nga, ang Panginoon, simula nang siya ay iluwal, ipinanganak, ay siya'y nagpakababa. Siya'y nagdusa hanggang doon siya'y ipako doon sa krus sa Kalbaryo, namatay, inilibing sa isang hiram na libingan, bumaba sa impyerno, nang ibig sabihin ay naranasan niya ang malaimpyernong karanasan o hirap sa kanyang kamatayan sa kamay ng mga makasalanan. Kaya dito tinutukoy ang kanyang kalwalatian sapagkat siya'y ibinangon ng Diyos. At para sa mga mananampalataya, sabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 5, bagamat tayo'y mga patay. Pag sinabing mga patay, walang buhay. May kaluluwa, buhay, pero wala pang buhay na walang yan. Kaya ito ang sinasabi dito, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, binigyan ng buhay na walang hanggan, nakalakip ni Kristo. Kaya nga sa pamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya. Kasama tayong ibinangon ng ating Panginoon. At pinaupong kasama niya sa sangkalamitan kay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat itinatalob sa atin ang banal na Espiritu upang sumaatin, manatili sa atin at sumaatin magpakailanman. Kaya nga, ang mga mananampalataya ay merong walang hanggang kaligtasan. Ito ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos na sinasabi sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit tayo, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So ang Diyos ang nagliligtas, hindi ayon sa kagustuhan ng tao, hindi ayon sa laman, hindi ayon sa kanilang hilig, hindi ayon sa kanilang pagpapasya.
So ang kaligtasan ay sa Diyos. Ito ang kapasyahan ng Diyos sa ating buhay, na siya ang nagbukod sa atin para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang kagustuhan. Kaya nga sabi sa talatang 30 ng unang Korinto kapitulo 1, dadapwat sa Kanya, sa Panginoon sa Kristo, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan ng Diyos, mula sa Diyos, at katwiran, at kabanalan, at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Tunay na ito ay kaganapan na siyang ipinapahayag sa atin ng Panginoon. Ang kapahayagan ng anak ng Diyos ay siya ang larawan, ang kapuspusan ng hindi nakikitang Diyos. Tulad na sinasabi sa 1 Kapitulo 1, talatang 14, at nagkatawang tao ang berbo o ang salita at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian na gaya ng sa buktong na ang Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. At tulad na sinasabi sa unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. At ang sabi po dito, talatang 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Iyon, ang Diyos ay nagayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinangkap sa itaas sa kalwalhatian. Maganda ang nasa wikang Ingles kasi medyo may kakulangan yung pagkakasalin sa Tagalog. Sa Ingles ay ganito ang sinasabi sa talatang 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagpahayag sa laman, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Kaya nga sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyon. At sa talatang 2, dito ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagkat tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaing sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaing sa sanlibutan, sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Ito ang mga katangian na mga mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, at maraming salamat sa pag-aaral ng Heidelberg Catechism. Patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.